Buong puwersang nakatutok ang News 5 sa epekto po ng habagat. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista at commuter ngayong Lunes dahil sa baha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. At live mula sa Makati, may express report si Mon Gualvez. Unahin muna natin. Ayan, Mon, okay. Kamusta, Mon? Mukhang may baha pa dyan sa kinatatayuan mo. Meron pa, Ruth, no? Pero sa mga oras na ito, tumigil na nararanasan dito sa lugar. Although may mga ambon pa, pero nakikita nyo nga sa likod ko, talagang lubog pa rin sa matinding baha. Itong bahagi ng Buendia Avenue dito nga sa Makati, kaya talagang pahirapan sa mga commuter, maging sa mga motorista. Actually, round 2 na ito ng pagbaha dito sa lugar. Nagsimulang maramdaman yung baha dito bandang alas 9 kaninang umaga nang magkabuhol yung traffic sa corner ng Osmeña Highway dito nga sa Buendia, Makati. Hindi makadaan ng maraming motorista dahil sa binahang kalsada. Ang ilang commuter napilitan na lang maglakad sa may Center Island. May ilang rider itong matinding baha. Ang isang rider nga tinulak na lang ang kanyang motorsiklo matapos tumirik sa baha. Habang ang ilan nagpapasan na para lang makatawid sa kabilang kalsada. Sa Chino Roses Avenue, isang sasakyan din ang na-stranded dahil sa matinding baha. Hindi na nakaandar ang sasakyan matapos malubog sa lagpas na tubig. Pahirapan din ang biyahe sa may Magallanes Tunnel dahil sa lagpas tuhod na tubig baha. Pilit na tumawid ang mga motorista sa kabilang dulo ng kalsada kasabay ng walang tigil na ulan. Gutter deep naman ang naranasang baha sa may Quirino Avenue, corner Taft Avenue sa Maynila. Biglang taas din kasi ang tubig baha dahil sa walang tigil din na pag-uulan sa lugar. Binaha rin ang ilang bahagi ng EDSA Boni northbound sa Mandaluyong at nagdulot din ito ng mabigat na daloy ng traffic. Nalubog din sa baha ang tapat ng Mandaluyong City Hall. Tanging mga SUV lang ang nakakadaan sa kalsada. Ruth, ipakita ko lang muna sa inyo sitwasyon ngayon dito sa may Buendia. Actually, may higit 1 oras na or 3 oras na itong ganitong baha dito sa lugar. Kaya ang mga commuter, nakikita nyo, dumadaan na lamang sa may Center Island. No choice yung iba kundi magtaas ng pantalon, bitbitin ng sapatos at magpaan na lamang para sa safety din ng kanilang paglalakad dito sa lugar. May ilang mga sasakyan dito sa area dahil yung ibang mga motorista, lalo na yung mga motorsiklo, natatakot suungin itong baha dahil baka tumirik dahil may mga insidente na kanina na talagang tinulak na lamang yung kanilang mga motorsiklo para lang makatawid at makadaan dito sa lugar. Sabi ng MMDA, tila nabulunan daw yung dami ng volume na bumagsak dito sa lugar. Although tuloy-tuloy naman daw ang pagpapump nila ng tubig papunta sa Tripa de Galina na siyang labasan ng tubig mula dito sa Makati at papunta na rin sa may Libertad sa Pasay, no? At paalala lang sa mga kapatid natin motorista, maaaring siguro iwasan muna itong area na ito para hindi rin kayo mabalahaw. Bagamat passable naman siya sa ilang mga sasakyan, maigi na daw mag-ingat at umiwas na sa mga pagbaha dito sa lugar. Ruth? Mon, huminto na nga yung pag-ulan dyan pero may baha pa rin. Ano? So ang next na problem ng ating mga kapatid yun namang mga pauwi na. Kasi di ba marami na rin nagsuspend ng opisina, may iba nga klase pero late na rin suspend. Ano? Kamusta naman halimbawa yung transportasyon dyan? Sabi mo yung mga motor medyo nahihirapan dumaan. Oo, Ruth. Actually, ang mga nakakadaan lang halos, etong mga naglalakihang bus dito sa lugar. Yung mga motorsiklo, yung mga motorcycle taxi, mukhang mahihirapan sila dito kasi may mga ilang kami nakausap na mga rider na no choice kundi bumaba na yung pasahero dahil hindi talaga kinaya ng mga motorsiklo. May mga kolong-kolong na nag-aalok ng mga pagtawid ng mga commuter kung sakasakaling mahihirapan sila tumawid sa ganitong baha. Nasa 20 pesos naman ang bayad kada ulo, no? So, may ilan na may paraan pa rin naman, pero yun nga, very hassle sa mga commuters yung ganitong klaseng sitwasyon dahil talagang mataas pa rin ang baha. Ang sinasabi ng MMDA, kung hindi na talaga bubuhos itong ulan, around 30 to 40 minutes daw, gaya kaninang umaga, uhupa na rin sa lugar. Ngayon lang kasi halos huminto itong pag-ulan dito sa area na kung saan naroon kami ngayon, Ruth. Mon, hindi mo siguro napansin, nakikita kasi namin yung jeep sa likod mo, ano, parang tumirik na umuusok eh. Oo, tumirik na. Oo. Ito, tumirik na nga yung jeep dito, Ruth. Pakita namin sa inyo, ha? Oo. Kaya yung mga sakay ng jeep ngayon,
dahil talagang napahinto na lang bigla, no? Itong isang jeepney dito sa area. Umuusok na halos yung pinakaharapan na makina nitong jeep at talagang wala. Ito, yung mga pasahero talagang no choice kundi bumaba na lamang ng jeep para makatawid na kasi wala, na-stop na, na-stranded na talaga yung jeep dito sa area matapos nga talagang suungin. Kung tituusin, Ruth, actually nasa halos gitna na ng gulong pa lamang naman itong tubig dito sa area, pero yun nga, mukhang naipon na talaga yung tubig dito sa lugar o dito sa jeep, no? Kaya talagang hindi niya nakinaya. So ngayon, talagang may mga traffic enforcers din naman dito sa area na maaaring tumulong din dito sa na-stranded na jeepney. Ruth. Isa pang problema yung mga ganyan, ano, yung kasi hindi natin alam, baka talagang matagal-tagal na rin na sinuong ng baha yung jeep na yan, ano, kaya kawawa yung pasahero, kawawa din naman yung driver, ano, Mon. Sige, ingat kayo dyan, yan po ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Makati. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.